Mga ka-DC, kumusta po kayong lahat? Maraming salamat po ulit sa panonood nyo at pakikinig sa mga uploads natin ha. Sa mga bago po rito, magpapakilala po ulit ako. Ako ang inyong lingkod na si Kuya Louie. At nandito kayo sa Kuya Louie Horror Stories. Uulitin ko rin sa mga nagtatanong, ako nga ang inyong dakilang Krisanto at Kuya Lu noon kaya hindi kayo naliligaw. Tuwang-tuwa po ako sa mga comments nyo. Kaya salamat talaga sa solid na suporta. Asahan yung patuloy ko pa rin kayong bibigyan ng magagandang kwentong kulam at barang na may kasamang aral sa buhay. Siyempre maglalambing ulit ako ha. Paki-like, comment, share at subscribe din. Malaking bagay kasi yan para sa channel natin. Sabi ko na nga ba, kilala nyo si Detective Conan eh. Paglilinaw lang po may nagsabi sa comment section na si Conan ang ginaya ko. Hindi po, hindi ko po siya ginaya. Boses ko po mismo ang Tagalized version niya na napapanood nyo sa TV dito sa Pilipinas. Makikita nyo po yan sa profile ko pag sinearch nyo ang pangalan ko. Medyo nakarami na tayo sa mga anime characters na binosesan ko. Kaya sa Tagalized films naman tayo. Nakikita nyo ba to? Siguradong marami sa inyong sinundan din ng trilogy nito. Kaya siya naman ang isasample ko sa inyo. O ito Sa akin ipinagkatiwala ang singsing. Sa akin lang! Alam nyo ba, nung nag-audition ako para sa pelikulang to, iba talaga yung character na in-audition ko. Pero nagsuggest sa mga director na subukan ko daw ang bida. Kaya laking gulat ko nung ako ang napili para bosesa ng artistang to. Aabangan ko ang comment nyo kung sino siya. Ngayon naman, simulan na natin ang kwento. Jan, alam mo ba kung ilang beses ko nang tinititigan tong test kit mula kanina? Hindi ko alam kung matatawa ko o iiyak. Kinakabahan ako kasi pakiramdam ko hindi pa ako handa. Pero habang tinitignan ko yung dalawang guhit, may parte sa puso kong gustong yakapin agad kung ano man na naghihintay sa atin. Natatakot kasi. Natatakot ako kasi alam mo namang mahina ang loob ko pagdating sa ganitong bagay. Pero sana wag mo kong iwan mag-isa. Bakit naman kita iiwan? Loisa, tignan mo ako. Kahit nanginginig pa yung kamay mo, nandito lang ako. Hindi ko man alam lahat ng dapat gawin bilang magiging tatay, pero isa lang ang sigurado ko. Hindi kita hayaang mag-isa. Kaya kung positive man yan, kakayanin natin. Sabay tayong matatakot at sabay din tayong lalakas. Hindi mo alam kung gaano ko yan gustong marinig. Alam mo naman kung gaano ko ka-introvert. Kahit simpleng pag-grocery, ayokong lumabas. Paano pa kaya kapag may bata na? Natatakot akong baka hindi ako maging mabuting ina. Natatakot akong may magawa akong mali. Wala namang perpektong magulang agad. Ako nga hindi marunong magpalit ng diaper pero natututo naman ang tao eh. Isa pa, napakaalaga mo. Minsan nga parang ako pa yung laging inaalagaan mo eh. Kaya tigilan mo na yung pag-overthink. At halika nga rito. Mahigpit na yumakap si Loisa kay Jan habang nanginginig ang kamay na may hawak na pregnancy test. Maliit lamang ang apartment ngunit puno yun ng mga librong binabasa ni Loisa at mga halamang inaalagaan niya sa bintana. Sa loob ng compound na yun, kilala siyang tahimik at bihirang lumabas. Si Jan naman, ilang buwan ang halos araw-araw naroon, ngunit hindi pa tuluyang nakatira sa kanya noon. Nang araw na yun, tila na bago ang lahat. Para kay Loisa, nagsimula ang pinakamasayang kabanata ng buhay niya. Hindi niya napansin ang mabilis na pagtakbo ng isip ng lalaking kayakap niya. Habang siya nangangarap ng pamilya, si Jan naman tahimik na nagbibilang ng mga bagay na maaaring magbago sa buhay niya dahil sa batang paparating. Alam mo, gusto ko sana dito ka na talaga tumira. Hindi na yung pabalik-balik ka pa. Maselan daw minsan ang unang pagbubuntis. At totoo yata kasi parang mabilis ako mapagod nitong mga nakaraang linggo. Kapag wala ka rito, hindi ako mapakali. Iniisip ko kung kumain ka na ba o kung nakauwi ka na. Sigurado ka ba? Baka mamaya magsawa ka sa akin. Alam mo naman ako, makalat minsan. At laging may laptop sa mesa dahil sa trabaho ko.
Jan, huwag kang ang ganyan. Hindi kita pinipilit dahil kailangan ko ng tagalinis. Gusto lang kita makasama. Apartment ko naman ito at may extra space. Tsaka, alam mo naman na mas kampante ako kapag nasa tabi kita. Kung yan ang gusto mo, sige, lilipat ako rito. Mas madali rin para sa akin na mabantayan ka. Hindi na ako mag-aalala kapag madaling araw na bigla kang may naramdaman. Talaga? Diyos ko, parang ang saya pakinggan na may kasama na ako rito araw-araw. Mula noon, halos tuluyan ang tumira si John sa apartment ni Loisa. Siya ang bumili ng ilang gamit para maging komportable ang lalaki. Kabilang na ang bagong office chair at mas mabilis na internet para sa work from home nito. Para kay Loisa, natural lamang yun dahil mahal niya si John at gusto niyang maging maayos ang pagsisimula ng pamilya nila. Unti-unti rin siyang naging dependent sa presensya nito. Kapag naglili siya o biglang nahihilo, si John ang unang hinahanap niya. Ngunit may isang bagay na hindi alam ang buntis na babae. Bago pa man siya dumating sa buhay ng lalaki, may isang babaeng matagal nang nakabaon sa nakaraan ni John. Isang babaeng hindi tuluyang nawala kahit pa lumipas ang panahon. Hindi ko alam kung matatawa ko o maiinis sa biglang pag-message mo sa akin. Akala ko ba tapos na tayo? Bakit bigla mo kong hahanapin matapos ang ilang taon? At ano, gusto mong magkunwari akong wala nangyari sa pagitan natin? Hindi kita hinanap para manggulo, Trina. Nalaman ko lang na bumalik ka rito sa city. Kaya naisip kong kausapin ka. Matagal na rin naman tayong hindi nagkita eh. Matagal nga. At alam mo kung bakit natapos tayo? Ayaw sa'yo ng parents ko dahil wala ka raw direksyon noon. Hindi ako ang sumuko. Pinilit lang akong bumitaw dyan. At bumitaw ka naman agad. Kaya wag mo akong sisihin kung nagpatuloy ako sa buhay. Nagpatuloy? O nakahanap ka lang ng babaeng kayang bumuhay sa'yo? Nagkita sina John at Trina sa maliit na cafe ilang kanto mula sa compound. Hindi alam ni Loisa na habang siya ay nasa bahay at abala sa pagbabasa ng tungkol sa prenatal care, kaharap ni John ang dating kasintahang matagal niyang minahal. Maganda pa rin si Trina ngunit may halong pait ang bawat ngiti nito. Naghiwalay sila noon hindi dahil nawala ang pagmamahal nila sa isa't isa, kundi dahil tutol ang pamilya ng babae sa estado ni John sa buhay. Sa isip ng lalaki, may sugat na hindi tuluyang naghilom. At ngayong muling bumalik si Trina, tila muling nabuhay ang bahaging yon ng nakaraan. Ngunit hindi niya rin kayang pakawalan ang komportabling buhay na meron siya ngayon kay Loisa. Hindi patas ang iniisip mo. Oo, maayos ang buhay ni Loisa. Pero hindi ibig sabihin ginagamit ko siya. Mahal ko rin naman siya. Mahal? Ang dami mong kayang mahalin ha. May girlfriend ka pala tapos nakipagkita ka pa sa akin. Sabihin mo na lang ng diretsahan kung bakit mo ako pinuntahan. Dahil hindi pa kita tuluyan nakakalimutan. Yun ang totoo. At ayokong magsinungaling sa sarili ko. Tama bang narinig ko? Hindi mo ako nakalimutan pero may babae kang binuntis ngayon? Hindi ganun kasimple yun. Hindi ko rin naman inaasahang mangyayari agad yun eh. Kaya nga, gusto kitang makita at kausapin. Nakakatawa ka dyan. Alam mo ba yon? Pero masakit pa rin marinig na may iba ka ng kasama. Habang palalim ang usapan nila, walang kamalay-malay si Loisa na nagsisimula ng magbukas muli ang pinto ng nakaraan ni John. Ilang araw matapos ang pagkikitang yon, may bakanting apartment sa loob ng compound nila. Isang maliit na unit lamang nakatapat halos ng dulo ng eskenita sa loob. Para sa karamihan, ordinaryong paglipat lamang yon ng bagong tenant. Subalit para kay John, tila biglang naging madali ang isang bawal na ideya. Dahil laging nasa bahay si Loisa at hindi umaalis ng matagal, may naisip siyang paraan para manatiling malapit sa dalawang babae nang hindi agad nahuhuli. At yun ang simula ng lihim na unti-unting sisira sa isang masayang pagsasama.
Bakanting apartment pala sa loob ng compound namin. Nabanggit mo dati na naghahanap ka ng matitiran dahil ayaw mo na sa boarding house. Bakit mo sinasabi sa akin yan? Huwag mong sabihin gusto mo maging magkapit-bahay tayo. Nababaliw ka na ba? Makinig ka muna. Hindi naman ibig sabihin may gagawin agad tayong masama eh. Gusto lang kitang matulungan. Tsaka, mas madali tayong makakapag-usap. At paano yung girlfriend mo? Buntis siya, di ba? Alam ba niya itong plano mong tulungan ako? Hindi niya kailangan malaman lahat. Palagi naman siyang nasa loob ng bahay at bihirang lumabas. Hindi komplikado kung marunong lang tayong mag-ingat. Jan, huwag mo kong paasahin sa bagay na hindi mo kayang panindigan. Dahil kung papasok ulit ako sa buhay mo, ayoko nang nakatago habang buhay. Ngunit sa huli, wala ring nagawa si Trina kundi ang tanggapin ang offer ni Jan. Gusto na kasi talaga niyang umalis sa dati niyang tinitirhan. Nang sumunod na araw, tuluyan na ngang lumipat si Trina sa compound at kasalukuyang nagpapahakot ng mga gamit sa truck. Hindi pa rin ako makapaniwala sa plano mo. Pakiramdam ko para akong papasok sa bagay na alam kong mali, pero hindi ko rin mapigilan ang sarili ko. Hindi kita nakita ng ilang taon tapos bigla mo kong ihaharap sa ganitong sitwasyon. Alam mo ba kung gaano kakabaliw pakinggan? Magiging kapitbahay ako ng buntis mong girlfriend habang ako ang babae mong tinatago. Ang gusto ko lang naman maging malapit tayo habang inaayos kong sitwasyon. Mahirap ipaliwanag kay Loisa ang lahat lalo na sa kondisyon niya ngayon. Masela ng pagbubuntis niya at ayokong ako pa maging dahilan ng stress niya. Stress? Jan, wag mo akong paikutin. Hindi ka natatakot para sa kalagayan niya. Natatakot ka lang mawala ng komportabling buhay. Aminin mo na, alam kong hindi ka ganun kayaman noon at alam ko ring malaking tulong sa iyong apartment at perang meron siya. Hindi naman ako bulag para hindi makita yung ginagawa niya para sa akin. Kung ganun, sabihin mo na ng derechahan kung ano ko rito. Ex mo na gusto mong balikan o pansamantalang parausan habang naghahanap ka ng tamang tiyempo. Mahina ang ugong ng truck nang habang isa-isang ibinababa ang gamit sa bakanting apartment sa loob ng compound. Maliit lamang ang unit ngunit sapat para sa isang taong iisa lang titira roon. Tahimik ang paligid at karamihan sa mga tenant nasa trabaho. Mula sa ikalawang palapag ng apartment niya, walang kaalam-alam si Loisa na ang babaeng minsang minahal ni Jan, ilang metro na lamang ang layo sa kanya. Abala siya sa pagbabasa ng libro tungkol sa first trimester at paminsan-minsang sumusulyap sa pinapanood na K-drama sa tablet. Simula nang malaman niyang buntis siya, tila lumiit lalo ang mundo niya sa apat na sulok ng apartment at sa presensya ni Jan. Samantalang sa ibaba, nagsimula na ang lihim na hindi niya inaasahang sisira sa buhay na pinapangarap niya. Hindi kita dinala rito para lukuhin. Ayaw kitang paglaruan, Trina. Alam kong mahirap paniwalaan pero may parte sa akin na hindi rin nakalimot sa nangyari sa atin noon. Madaling sabihin yan habang may ibang babae naghihintay sa'yo. Alam kong may attachment ka pa rin sa kanya. Buntis siya at mukhang mahal ka niya. Nakikita ko sa paraan ng pagkukwento mo. Oo, mahal niya ako. Hindi ko itatanggihan. Pero may mga bagay na nangyari ng mabilis. Hindi ko inaasahang mabubuntis agad siya eh. At habang lumilipas ang panahon, lalo kong nararamdamang may kulang. At ako ba yung kulang na sinasabi mo? Ikaw ang bahagi ng buhay ko na hindi ko tuluyang kinalimutan. Kaya sana, wag mo kong piliting pumili agad. Bigyan mo lang ako ng panahon. Panahon? Yan din ang hiningi ko noon bago tayo tuluyan nagkalayo dahil sabi mo, hindi mo na kaya ang pagmamaliit ng mga magulang ko sa'yo. Sana lang, hindi ako muling maghihintay sa lalaking hanggang salita lang. Habang inaayos ni Jan ang ilang kahon sa apartment ni Trina, nasa itaas naman si Loisa at masayang pinaplano ang maliliit na detalye para sa sanggol. Gumawa siya ng listahan ng mga gamit na kailangan niyang bilhin at paulit-ulit pang tinitingnan ng mga crib at lampin sa online shop. Minsan, napapangiti siyang mag-isa habang iniisip kung kaninong mukha magmamana ang bata. Hindi niya namamalayang 2 oras nang hindi bumabalik si Jan.
Ngunit dahil sanay siyang work from home ito at kung minsan may kinakausap na client sa labas, hindi niya yun binigyan ng kahulugan. Nang marinig niya ang yabag sa hagdan at pagbukas ng pinto, agad siyang napangiti na parang batang naghihintay ng pasalubong mula sa pinakamahalagang tao sa buhay niya. Ay, nandyan ka na pala. Akala ko may meeting ka pa. Tignan mo to, oh. May ginawa akong listahan ng mga kailangan ng baby. Baka napaaga pero excited lang talaga ako. Nakakatawa nga eh. Kanina pa ako nanonood ng reviews ng stroller kahit hindi pa naman kailangan. Pasensya na kung natagalan ako ha. May nais lang ako sa labas at may tinawagan ding client. O ano, kumusta ang pakiramdam mo? Hindi ka naman ba nahilo ulit? Medyo kanina pero okay na. Alam mo, may bagong tenant yata sa compound. May nakita akong truck na naghahakot eh. Oo. May lumipat nga raw. Hindi ko rin kilala eh. Baka estudyante o empleyado lang na naghahanap ng matitirhan. Basta sana tahimik lang sila. Ayoko talaga na maingay. Alam mo namang mabilis sumakit ang ulo ko ngayon. Napansin ni Jan ang paraan ng pagsandal ni Loisa sa balikat niya habang ipinapakita ang listahan ng gamit para sa bata. Sa mga simpleng sandaling yun, malinaw kung gaanong nagtitiwala ang babae sa kanya. Subalit sa likod ng mahinahong mukha ng lalaki, may lihim na kabang hindi niya maamin. Kanina lamang, magkahawak pa sila ni Trina habang nagbubuhat ng kahon. Ngayon naman, katabi niya ang buntis na umaasang siya ang magiging sandigan nito habang buhay. Sa labas ng bintana, kitang-kita mula sa pwesto ni Jan ang bahagyang bukas na kurtina ng apartment ni Trina. Sandali siyang napatingin doon bago mabilis na umiwas nang mapansing nakamasid pala ang babaeng mula sa kabilang unit. Jan, pwede bang magtanong? Kapag ipinanganak yung baby natin, hindi ka naman matatakot sa responsibilidad, di ba? Minsan kasi naiisip ko yun bigla. Natatakot ako na baka mabigatan ka sa responsibilidad. Ano ka ba? Ilang beses ko bang sasabihin sa ina nandito ako? Huwag mong pinapahirapan ang sarili mo sa kung ano-anong iniisip mo. Ang mahalaga ngayon, maging maayos ka at healthy si baby. Pasensya na, masyado lang siguro akong emotional nitong mga araw na to. Kapag wala ka kasi sa tabi ko, parang mabilis akong kabahan. Nakakahiya man aminin pero umaasa talaga akong palagi kitang kasama. At kasama mo ko. Kaya tigilan mo na yung pag-aalala at magpahinga ka. Ayoko na napupuyat ka kakapanood ng drama. Hindi ko mapigilan minsan eh. Pero sige na nga, basta mamaya tabi ka lang sa akin habang nanonood ako ha. Lumalim ang gabi at tahimik ng tulog ang karamihan sa compound. Bandang 12:00, biglang nagising si Loisa dahil sa matinding pagduduwal. Halos tumakbo siya patungong banyo habang hawak ang tiyan. Sinundan siya ni Jan ngunit hindi nagtagal, bumalik din sa kwarto upang kunin ang vape na nakapatong sa mesa. Namumutla si Loisa at nanginginig habang sumusuka. Samantalang ang lalaki, tila may ibang iniisip. Sa kabilang apartment, bukas pa ang ilaw ni Trina at tila naghihintay lamang ng senyas. Sa ganitong oras unang susubukin ni Jan ang ideyang matagal nang umiikot sa isip niya. Isang simpleng pagtawid na maaaring magmukhang walang ibig sabihin, ngunit may kakambal ng pagtataksil. Nahihilo ako. Parang binabaliktad ang sikmura ko dyan. Pasensya ka na kung nagising kita. Ang sama talaga ng pakiramdam ko ngayong gabi. Okay lang, huminga ka lang ng dahan-dahan. Gusto mo ba ng tubig? O hilutin ko ang likod mo? Tubig siguro. Tapos baka pwede kang manatili muna rito. Ewan ko ba pero parang ang hina-hina ako kapag ganito. Sandali lang ha, lalabas lang ako saglit para mag-vape. Alam mo namang ayoko maamoy mo to eh. Babalik din ako agad pagkatapos. O sige, pero huwag kang magtagal ah. Hindi ako mapakali kapag wala ka eh. Tahimik na isinara ni Jan ang pinto ng apartment.
Ngunit sa halip na manatili sa pasilyo para mag-vape, mabilis siyang mawid sa apartment na ilang hakbang lamang ang layo. Walang kaalam-alam si Loisa habang hawak ang sarili at pilit pinapakalma ang pagduduwal. Sa kabilang unit naman, agad bumukas ang pinto ni Trina. Sandaling nagkatitigan ng dalawa sa ilalim ng maputlang ilaw ng compound. Sa unang pagkakataon mula nang lumipat ang babae, walang ibang dahilan ng pagbisita ni John kundi ang gusto niyang makasama si Trina kahit sandali lang. Oh, bakit ka nandito? Nasa kabilang apartment lang ang buntis mong girlfriend habang nandito ka sa harap ko. Hinaan mo lang ang boses mo. Simula nang lumipat ka rito, parang mas lalo ko naramdaman kung gaano ka kahalaga sa akin. Gusto ko lang sabihin na Na mahal mo pa rin ako habang may ibang babae naghihintay sa'yo. Hindi ko alam kung maaawa ako sa sarili ko o sa babaeng walang alam sa ginagawa mo. hindi ko sinasabing tama itong ginagawa natin. Pero hindi rin kita kayang iwasan. Matagal kitang hindi nakita at ngayon nandito ka ulit. Parang bumalik lahat ng pinilit kong kalimutan. Jan, huwag mo kong lapitan kung awa lang ang dahilan mo. Ayokong maging kabit mo. Tahimik ang apartment ni Trina at electric fan lang ang maririnig sa loob. Nakasuot siya ng simpleng damit habang nakasandal sa mesa at hinihintay ang sagot ni Jan. Sa kabilang apartment, walang kaalam-alam si Loisa na imbis na nasa labas lang para mag-vape ang boyfriend niya, nasa unit na ng ibang babae. Wala pa mang nangyayari sa kanila, mali na agad ang ginagawa ni Jan. Habang si Loisa ay nagtitiwala at naghihintay sa banyo, si Jan naman gustong manatili sa buhay niya ang dalawang babae. Kay Loisa niya nakukuha ang pag-aalaga at maayos na buhay. Kay Trina naman ay ang pagmamahal na hindi niya tuluyang nakalimutan. Hindi awang dahilan kaya ako nandito. Pero nasabi ko na, gusto kong ayusin kung anong naputol noon sa atin, Trina. Ayusin? Paano mo aayusin habang may babaeng umaasa sa'yo? Alam mo ba kung gaano kababa ang tingin ko sa sarili ko ngayon? Hanggang kailan ganito? Hindi ko naman sinasabi na habang buhay ka maghihintay eh. Konting panahon lang. Hindi ko pwedeng guluhin si Loisa agad. Buntis siya at mabilis siyang maapektuhan. Napapansin ko, lagi mong ginagamit ang pagbubuntis niya para iwasan ang tanong ko. Hanggang kailan ba ang konting panahon na sinasabi mo? Hindi ko pa alam, pero maniwala ka. Hindi kita nilapitan para lukuhin. Saglit na natahimik si Trina at tumingin sa bintana. Kahit matapang itong magsalita, takot din siyang masaktan ulit. Noon pa man, alam na niyang hindi perpektong lalaki si Jan. Ngunit nang makita niya itong muli, bumalik ang dati niyang nararamdaman. Sa kabilang apartment naman, nakaupo si Loisa sa banyo matapos magsuka. Pinupunasan niya ang labi at paminsan-minsang tumitingin sa pinto habang hinihintay si Jan. Hindi niya napapansin ang oras dahil iniisip niyang baka nagpapahangin lang ito sa labas habang nagve-vape. Wala sa isip niya na nasa apartment na pala ito ng ibang babae. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Dapat galit ako sa'yo eh. Pero heto ako't pinapasok pa rin kita sa apartment ko. Siguro kasi may parte sa akin na umaasang totoo ang mga sinasabi mo dyan. Hindi ko hihilingin sa inapaniwalaan ako agad. Pero, wag mo ring isara ang pinto dyan sa puso mo. At paano kung mapagod ako? Paano kung isang araw maisip kong sabihin sa girlfriend mong lahat para matapos na? Huwag mong gagawin yan. Hindi pa itong tamang panahon. Ayokong may mapahamak o ma-stress dahil sa padalos-dalos na desisyon. Nakakatawa ka talaga. Takot kami masaktan, pero nandito ka sa apartment ko habang naghihintay sa iyong babaeng pinaasa mo. Kinagabihan ding yun, bumalik si Jan sa apartment ni Loisa. Mahigit 20 minuto na siyang wala kaya nakasandal na si Loisa sa dingding ng banyo habang nagpapahinga. Nang marinig niya ang pagbukas ng pinto, agad siyang nakahinga ng maluwag. Hindi niya napansin ang kaba sa mukha ng lalaki at ang mahinang amoy ng pabango sa damit nito. Para kay Loisa, sapat nang bumalik ang boyfriend niya habang masama ang pakiramdam niya. Hindi niya alam na ilang minuto lang ang nakalipas
Kasama pa nito si Trina. Pasensya na kung natagalan ako ha. Medyo sumakit kasi ang ulo ko sa labas kaya napaupo muna ako saglit. Oh, heto ang tubig. Akala ko talaga hindi ka na babalik agad. Nangihina talaga ako kanina at parang gusto kong umiyak nang wala namang dahilan. Nakakahiya tuloy. Ano ka ba? Natural lang yan. Huwag mo iniisip na storbo ka o pabigat. Lika rito at sumandal ka muna. Salamat. Alam mo minsan, natatakot ako kapag ganito lagi. Parang hindi ko na kontrolado ang sarili ko. Kaya nga nandito ko eh. Hindi mo kailangang harapin mag-isa ang lahat. Kinaumagahan, medyo maayos na ulit ang pakiramdam ni Loisa. Habang may mga tenant na naglalabas sa baba ng compound, tahimik siyang nakaupo sa sala at nanonood ng K-drama habang may hawak na notebook ng baby expenses. Si Jan naman, nasa harap ng laptop at kunwaring busy sa trabaho. Paminsan-minsan, sumusulyap siya sa kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Mula sa kabilang apartment, may babaeng naghihintay ng reply at unti-unti nang naiinip sa sitwasyon nila. Ngunit sa loob ng apartment ni Loisa at Jan, simple at masaya pa rin ang mundo ng buntis na babae na ang tanging iniisip ay ang magiging pamilya nila. Jan, may gusto sana akong kainin pero nahihiya akong sabihin eh. Baka sabihin mo ang arte-arte ko. Ano na naman yan? Simula nang mabuntis ka, iba-iba na ang cravings mo araw-araw ah. Sabihin mo na. Yung spicy chicken dun sa kabilang bayan. Ewan ko ba, 2 araw ko na siyang naiisip. Ayoko sanang istorbuhin ka kung busy ka. Yun lang pala eh. Kaya ko naman bilhin yun. Di naman kita hayaang magtiis kung may gusto kang kainin eh. Talaga? Naku, huwag ka magmadali ha. Ayoko ring napapagod ka dahil sa akin. Mabilis lang yun. Maghintay ka rito at babalik ako. Pagbalik ko, may dala na ako na gusto mong kainin. Pagkaalis ni Jan, agad niyang sinilip ang kabilang apartment bago bumaba ng hagdan. Hindi siya dumiretso sa bilihan ng pagkain kundi sa unit ni Trina na tila naghihintay na sa kanya. Samantala, si Loisa nanatiling abala sa pinanonood na drama habang hinahaplos ang tiyan. Hindi niya namalayang mahigit 1 oras na ang lumipas mula nang umalis si Jan at sa isip-isip niya, baka natagalan lang sa pila o naipit sa biyahe. Hindi sumagi sa isip niya na ang lalaking pinabili niya ng cravings niya, may iba palang pinuntahan bago siya balikan. Hindi ka ba napapagod sa ganitong setup? Tuwing lalapit ka rito, para ka magnanakaw na nagmamadaling bumalik bago mahuli. Nagpunta ako rito para makita ka. Para sabing, huwag ka mag-isip ng kung ano-ano. Hindi porket bumalik ako sa apartment ni Loisa kagabi, wala nang ibig sabihin ng lahat. Madaling sabihin yan habang siya pa rin ang inuuwian mo. Alam mo ba, kagabi, halos hindi ako makatulog kakaisip kung hanggang kailan ako magtatago. Hindi naman sa itinatago kita eh. Nagkataon lang na komplikado ang sitwasyon. Komplikado o komportable para sa'yo. Magkaiba yon. Kinahapunan, sakalang bumalik si Jan dala ang in-order na pagkain ni Loisa. Medyo malamig na yun ngunit agad pa rin ngumiti ang buntis pagpasok niya. Hindi nito napansin ang bahagyang amoy ng pabango sa damit ng nobyo dahil mas natuwa siya na naibigay pa rin ang pinaglilihan niya. Ngunit habang nakayakap siya rito, may kakaiba siyang naamoy. Pamilyar ngunit hindi niya maipaliwanag kung saan galing. Saglit niya yung inisip ngunit agad ding binaliwala. Sa labas ng apartment, papalubog na ang araw habang sa kabilang unit, tahimik na nakatingin si Trina sa pinto ni na Jan at Loisa. Ang tagal mo pero okay lang. Natutuwa pa rin akong binilan mo ko. Pasensya na ha. Medyo natagalan lang sa labas. Sige na, kainin mo na yan. Naglagay ka ba ng pabango kanina? Ewan ko pero parang may naamoy ako sa'yo. Ha? Hindi. Di ba sinabi mo naman sa akin na wag muna ako maglagay ng pabango dahil masela ng pang-amoy mo? Baka galing sa tindahan o may nakasalubong lang ako.
Dami rin kasing tao kanina eh. Siguro nga. Ang arte ko lang siguro. Halika, sabayan mo akong kumain. Kinagabihan, magkatabing nakahiga sina Loisa at Jan habang nanonood ng drama sa tablet. Unti-unti nang inaantok si Loisa at nakapulupot pa ang braso nito kay Jan na parang ayaw siyang bitawan. Akala ni Jan, tulog na siya nang biglang umilaw ang cellphone sa gilid ng kama. Mabilis niya yung hinablot ngunit isang saglit lang, bahagyang namulat si Loisa. Hindi niya nabasa ang buong mensahe. Ang nakita lang niya, isang letra sa pangalan ng sender at ilang salitang mabilis ding nawala sa screen. Bigla siyang napakurap habang mabilis namang ibinaliktad ni Jan ang cellphone at pilit ngumiti sa kanya kaya binaliwala na lamang niya yon at bumalik na lang sa pagtulog. Subalit sa kalagitnaan ng gabi, nagising siya ulit. Jen, gising ka pa ba? May iniisip ka ba? O may trabaho ka pa? Wala naman. Di pa kasi ako nakakaramdam ng antok eh. Ikaw dapat ang matulog na maayos. Ilang araw nang madali kang mapagod. Napansin mo ba? Parang ang bilis kong antukin pero ang hirap namang matulog ng diretso. Siguro dahil kay baby. Minsan nga naiisip ko kung normal pa ba tong pagiging emotional ko. Natural lang yan. Huwag ka masyado mag-isip. Stress ang kalaban mo ngayon. Kanina pala, may nakita akong text sa phone mo pero hindi ko na nabasa. Pasensya na kung nasilip ko Hindi ko naman sinasadya. Madilim na at tablet na lang ang nagbibigay ng kaunting liwanag sa mukha nila habang nakahiga sa kama. Bahagyang natigilan si Jan sa tanong ni Loisa subalit mabilis din niyang itinago yun sa simpleng ngiti. Para kay Loisa, ordinaryong tanong lang yun. Ngunit para kay Jan, maliit na babalayo na hindi na siya dapat maging kampante. Sa kabilang apartment naman, gising pa si Trina at hawak ang cellphone habang naghihintay ng reply. Simula nang tumawid si Jan sa unit niya, mas naging malakas ang loob nitong umasa. At habang tumatagal, mas gusto na rin niyang humingi ng sagot. Text? Client lang siguro yun. Minsan kasi madaling araw talaga nagchat-chat yung mga kausap ko sa trabaho eh. Lalo na kapag may revisions. Ganun ba? Nagtanong lang naman ako. Antok na kasi ako kanina kaya isang letra lang yata ang nakita ko. Akala ko tuloy may bagong client ka. Huwag mo nang isipin yun. Baka lalo ka lang mapuyat. Tignan mo nga yung mata mo. Parang gusto nang matulog at papikit-pikit na. Ang totoo, gusto ko lang naman malaman kung may iniisip ka. Ewan ko ba? Minsan pakiramdam ko kapag tahimik ka parang ang layo mo. Hindi ako lumalayo. Nandito lang ako kaya matulog ka na. Kinabukasan, naging normal ulit ang araw para kay Loisa. Maaga siyang nagising at nagluto ng simpleng almusal habang si Jan nasa harap ng laptop at kunwaring abala sa trabaho. Ilang beses pa siyang sinumpong ng pagod kaya madalas na lang siyang nakaupo at nagpapahinga. Sa pagitan ng panonood ng K-drama at pagbabasa tungkol sa pagbubuntis, minsan, bumabalik sa isip niya ang text na nasilayan niya kagabi. Subalit agad niya rin yung binabaliwala. Hindi siya sanay magduda at ayaw niyang masira ang katahimikan ng relasyon nila dahil lang sa kung anong iniisip ng utak niya. Samantala, sa kabilang apartment, nagsisimula ng mawala ng pasensya si Trina sa paulit-ulit na paliwanag ni Jan. Hanggang kailan ka ba talaga ganito? Kasi habang tumatagal, parang ako yung lalong nagmumukhang naghahabol sa'yo. Hindi naman sa ganun. Busy lang talaga ako rito at hindi rin madali ang sitwasyon. Busy? Jan, magka-compound lang tayo. Hindi tayo LDR para sabihin mong busy ka. Ang totoo, natatakot ka lang gumawa ng desisyon. Hindi ako natatakot. Iniingatan ko lang ang timing. Buntis si Loisa at ayoko may mangyaring masama dahil sa pagmamadali. Pero paano naman ako? Hanggang kailan mo ko pakakakalmahin gamit yung salitang timing na yan? Makalipas ang ilang araw,
Lalong naging komportable si Jan sa palihim niyang pagpunta kay Trina. Minsan ay simpleng usap lang. Minsan ay ilang minutong pagtambay habang kunwari may binibili o nagyoyosi sa labas. Dahil bihira namang lumabas si Loisa at kadalasang abala sa sarili niyang mundo, hindi niya namamalaya ng mga paglabas ni Jan. Subalit kahit hindi pa malinaw sa isip niya, may maliliit na bagay na naiipon sa loob niya. Yung text, yung minsang amoy ng pabango, at yung pakiramdam na parang may gustong itago ito tuwing bigla siyang nagtatanong. Jan, ang init ngayon, no? Parang ang hirap huminga. Oo nga eh, magpahinga ka muna at huwag ka masyadong gagalaw. Minsan, namimiss ko yung dati na nakakagala pa ako kahit saglit. Ngayon, parang gusto ko lang lagi sa bahay. Hindi ko alam kung dahil introvert ako o dahil buntis. Mas okay na rin yan. Mas safe ka rito eh. Ikaw kaya, hindi ka ba nabobore na halos lagi tayong nasa bahay? Sanay naman na ako eh. Work from home na nga tapos nandito ka pa. Bandang gabi, biglang nag-brown out sa buong compound. Isa-isang narinig ang reklamo ng ilang tenant sa labas habang tuluyang nilamo ng dilim ang paligid. Napaigtad si Loisa at agad hinanap ang kamay ni Jan. Kahit nasa sariling apartment siya, hindi niya talaga gusto ang madilim lalo na kapag gabi at masama ang pakiramdam niya. Binuksan niya ang flashlight ng cellphone at napatingin sa boyfriend na tila may naalala bigla. Nako, brownout pa talaga. Ayoko ng ganito. Nakakadagdag sa kaba. Mukhang buong compound yata eh. Sandali lang ha, titignan ko muna. Huwag kang lalayo ha. Naiinis ako sa sarili ko pero natatakot talaga ako kapag sobrang dilim. May problema lang kasi. Kailangan kong i-charge yung laptop. May urgent akong ipapasa mamaya. Baka mawalan ako ng files. Ngayon talaga? Hindi ba pwedeng bukas na lang yan? Hindi eh. Sandali lang naman. May kuryente yata sa kabilang unit gamit ang generator o power station. Makikicharge na lang ako. Saglit na natahimik si Loisa. Ayaw niyang paalisin si Jan ngunit ayaw din niyang isipin itong makasarili siya. Kaya kahit labag sa loob, tumango na lang siya at hinigpitan ng hawak sa unan habang pinagmamasdan ng lalaki na nag-aayos ng laptop at charger. Tahimik na lumabas si Jan ng apartment. Subalit imbis na humanap ng ibang lugar kung saan makakapag-charge, diretsyong tumawid siya sa unit ni Trina kung saan may sindi ng emergency light. Pagkabukas ng pinto, agad siyang sinalubong ng babae na halatang may tampo pa rin. Brownout lang palang kailangan para magpakita ka agad. Ay, pasensya ka na. Makikicharge lang kunwari yung laptop ko eh. Kunwari, yan ang specialty mo dyan eh. Lahat may dahilan. Trina, pagod ako. Ayoko ng away. Eh ako, hindi ba ako napapagod? Habang tumatagal, parang mas lalo ka nagiging komportable sa setup na to. Sa loob ng apartment ni Trina, may maliit na rechargeable light na nagbibigay ng maputlang liwanag. Habang si Loisa, naiwan sa dilim at yakap ang unan sa kabilang unit. Magkatapat namang nakaupo sina Jan at Trina. Hindi maiwasan ni Trina na mainggit sa babaeng legal na inuuwian ng lalaking gusto niya. At habang nakikita niyang mas nagiging kampante si Jan sa pagtatago, lalo rin siyang nagiging mapilit. Sabihin mo nga sa akin ng diretsyo, may plano ka ba talagang iwan si Loisa? O pinapaasa mo lang ako? May plano ko. Hindi ko lang magawa agad. Yan na naman tayo. Lagi ka may dahilan. Alam mo bang minsan naiisip ko, baka gusto mo lang na pareho kaming nandyan para hindi ka mawalan. Hindi ganun kasimple, Trina. Simple lang yun dyan. Mahirap lang para sa'yo kasi may komportable kang buhay sa apartment niya. Hindi pera ang dahilan. Talaga? Eh bakit hanggang ngayon, siya pa rin ang inuuwian mo? Samantala sa apartment ni Jan at Loisa, nakahiga ang buntis habang hawak ang cellphone. Mahigit 1 oras na ang lumipas at hindi pa rin bumabalik si Jan. Sinubukan niyang manood para madistract, ngunit hindi siya mapakali. Sa labas, madilim pa rin at paminsan-minsan,
May naririnig siyang boses ng mga kapitbahay. Kaya naisipan niyang mag-voice message kay Jan. Nasaan ka na? Okay ka lang ba? Medyo natatakot ako rito. Ilang minuto pang lumipas bago nag-reply si Jan. Nag-charge pa. Medyo mabagal eh. Konti na lang ha. Kinagabihan ding yon. Saka lamang bumalik si Jan sa apartment. Bumalik na rin ang kuryente ngunit halatang natagalan siya. Pagpasok niya, nadatnan niyang gising pa si Loisa at tahimik lang na nakaupo sa kama. Akala ko ba saglit ka lang? Pasensya na, mabagal mag-charge eh. At may tinapos na rin akong work. Ganun ba? Okay lang. Nagtaka lang ako kasi ang tagal mo. Nag-alala ka ba? Konti. Ewan ko ba, simula nung nabuntis ako parang gusto ko palagi nasa tabi kita. Habang lumalapit si Jan, napatingin si Loisa sa suot nitong damit. Hindi niya alam kung bakit ngunit parang iba ang itsura nito kumpara nung umalis. Pinagmasdan niya sandali ang boyfriend subalit pinili pa rin niyang huwag magsalita. Tahimik siyang sumandal dito kahit may maliit ng tanong na dahan-dahang nabubuo sa isip niya. Jan? Hmm. Wala. Siguro napaparanoid lang ako nitong mga nakaraang araw. Sa labas ng bintana, tahimik ang compound at sa kabilang apartment, nakaupo si Trina habang nakatitig sa saradong pinto ni na Jan at Loisa. Mas lalong hindi sigurado kung hanggang kailan niya kakayanin ang ganong lihim. Kinabukasan, Jan, bakit parang ang aga mong nagising? Kanina pa kita nakikitang pabalik-balik sa sala. May trabaho ka ba o hindi ka lang talaga mapakali? may konting inaayos lang ako sa laptop. Kagabi kasi hindi natapos ng maayos dahil sa brownout. Baka mapagalitan ako ng client kapag natagalan eh. Napansin ko rin, parang pagod ka ngayon. Ako ngayon dapat mukhang losyang dahil buntis pero parang ikaw pa yung puyat. Normal lang to. Ikaw dapat ang inaalagaan dito kaya wag mo na akong bantayan. Hindi naman kita binabantayan. Ewan ko ba, siguro nasanay lang akong lagi ka nakikita kaya napapansin ko kapag parang may iniisip ka. Kinaumagahan, matapos ang brownout, medyo tahimik si Loisa. Hindi niya alam kung bakit ngunit may kung anong naiwan sa isip niya mula kagabi. Hindi naman malinaw na duda at wala rin siyang gustong gawa ng issue. Subalit napansin niyang parang mabilis na magtago ng phone si Jan at minsan malalim itong mag-isip bago sumagot. Sa kabilang banda, si Jan naman mas naging maingat matapos ang mga nakaraang araw. Pakiramdam niya, hindi pwedeng maging kampante. Isang maling kilos lang at baka masira ang maayos na imahe na binuo niya sa harap ni Loisa. Mamaya pala may online meeting ako. Baka medyo busy ako buong tanghali ah. Okay lang, hindi naman kita inaagaw sa trabaho mo. Tsaka may K-drama pa akong tinatapos. Huwag ka lang masyado magpupuyat kakapanood niyan ah. Ako pa talaga ang sinabihan mo. Ikaw nga ang parang kulang sa tulog lagi eh. Tsaka bakit parang ibang t-shirt na yata ang suot mo ngayon? Ha? Ito ba? Pareho lang naman ah. Baka nakalimutan mo lang. Napatingin si Loisa sa suot nitong t-shirt. Ngunit hindi na nagsalita pa. Hindi niya masabing sigurado siya dahil pare-pareho naman halos ang kulay ng mga damit ni Jan. Subalit may kakaibang pakiramdam siyang hindi maipaliwanag. Minsan, naiisip niyang baka hormones lang at pagiging emotional ng buntis. Ayaw niyang magmukhang praning o selosa lalo na't wala naman siyang nakikitang dahilan para pagdudahan ang kanyang boyfriend. Samantala, sa kabilang apartment, nakaupo si Trina habang nakatanaw sa bintana. Simula kagabi, hindi na ito mapakali. Hindi mo wala akong minessage pag uwi mo. Akala ko ba sasabihan mo ko kapag nakaalis ka na? Relax ka lang. Hindi ako pwede mag-message lagi.
Magkasama kami sa apartment eh. Yan na naman, laging may dahilan. Alam mo ba kung ano nakakainis? Yung pakiramdam na kailangan ko pa maghintay kung kailan ka may oras. Di naman sa ganun. Nag-iingat lang ako. At hanggang kailan yung pag-iingat na yan? Hindi na nakasagot pa si Jan sa naging tanong na yun ni Trina. Bandang tanghali, nakaramdam ng pagod si Loisa kaya nagpasya siyang bumaba para magpahangin saglit sa compound. Bihira siyang lumabas ngunit minsan gusto rin niyang makita ang paligid at marinig ang simpleng ingay ng mga tao. Habang naglalakad siya, napansin niyang may ilang tenant na naglalaba malapit sa common washing area. Doon niya unang napansin ng maayos ang bagong tenant na minsan niya nang nasilayan mula sa bintana. Nakasuot ng simpleng damit at tahimik na nagsasampay. Ikaw yata yung bagong lipat dito, no? Hi, pasensya na kung ngayon lang ako bumate, hindi ako madalas lumalabas eh. Oo, kakalipat ko lang dito, okay lang. Ako nga pala si Loisa. Sa second floor ako nakatira kasama ng boyfriend ko. Sana hindi ka na culture shock dito sa compound. Tahimik naman ang mga tao dito. Trina, at oo, okay naman dito. Mabuti naman. Ako kasi introvert talaga kaya bihira akong makipagkilala. Pero parang nakakahiya rin kapag magkapit-bahay tapos hindi nag-uusap. Saglit na natigilan si Trina. Hindi niya inaasahang makakausap agad si Loisa ng ganun kasimple. Wala itong bakas ng pagiging suplada o mayabang na minsan niyang inisip. Sa halip, magalang at mahinahon pa nga ang buntis. Lalo tuloy siyang nakaramdam ng kakaibang guilt. Habang si Loisa naman, walang ideya na ang kausap niya matagal nang may koneksyon kay Jan. Bihira ka rin bang lumabas? Napansin ko kasi parang lagi ka nasa taas. Nasabi ko na nga, saka buntis kasi ako tapos medyo maselan. Kaya pinipilit ako ng boyfriend ko na magpahinga lang. Minsan nakakabagot pero okay na rin. Buntis ka pala. Oo, first baby namin. Kaya siguro praning din ako minsan. Ikaw ba? Mag-isa ka lang dito? Oo. Mas okay kasi sa akin yung tahimik. Same pala tayo. Naku, pasensya ka na kung madaldal ako ngayon. Bihira lang talaga ako makipagkwentuhan. Habang nag-uusap ang dalawa, nasa loob ng apartment si Jan at abalang kunwari may kausap sa online meeting. Nang mapatingin siya sa bintana, halos matigilan siya sa nakita. Magkatapat na nakatayo sina Loisa at Trina sa baba. Agad siyang kinabahan at mabilis na isinara ang laptop. Pakiramdam niya, biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Loisa! Bakit? Kanina pa kita hinahanap eh. Akala ko ba magpapahinga ka lang? Nagpahangin lang ako saglit. Tsaka, nagkakilala na kami ng bagong tenant. Si Trina. Ganun ba? Hello? Hay, kitang-kita ni Loisa ang bahagyang paninigas ng mukha ni Jan, ngunit inisip niyang baka nagulat lang ito na bumaba siya. Samantalang si Trina naman, pilit na normal ang kilos kahit hindi alam kung saan titingin. Ilang segundo ring naging awkward ang paligid. Grabe ka naman. Para kang nakakita ng multo. Hindi nagulat lang ako kasi sabi mo nagpapahinga ka eh. Relax ka lang. Hindi naman ako napagod. Nag-usap lang kami. Oo nga, basta huwag ka masyadong bumababa mula sa unit natin. Sige, mauna na ako. Tahimik na bumalik si Trina sa apartment habang si Jan naman mabilis na inakay paakyat si Loisa. Hindi nakaligtas sa buntis ang kakaibang kilos ng boyfriend. Hindi siya sigurado kung bakit ngunit parang hindi natuwa si Jan na nagkausap sila ng bagong kapitbahay. Pagkapasok sa apartment, agad na umupo si Loisa sa sofa habang si Jan abalang kumuha ng tubig. Tahimik muna sila pareho bago muling nagsalita ang babae. Ba't parang hindi ka komportable kanina? Ha? Saan? Kanina kay Trina.
Parang bigla kang kinabahan. Hindi naman ah. Nagulat lang ako kasi hindi ka madalas bumababa. Ganun ba? Mabait naman siya. Oo, siguro. May problema ba kung kinausap ko siya? Wala naman. Huwag mo na masyadong isipin. Kinahapunan, hindi mapakali si Jan. Ilang beses niyang tinignan ng cellphone hanggang sa tuluyan na siyang napatawag ng palihim kay Trina. Bakit ka nakipag-usap ng matagal kanina? Ako pa ngayon na may kasalanan? Siya ang unang bumati sa akin, no? Dapat umiwas ka muna. At bakit? Natatakot ka bang may masabi ako? Hindi yun ang point ko. Alam mo kung anong point? Nakakapagod na magtago habang siya mismo mabait ang pakikitungo sa akin. Napailing na lamang si Jan. Maya-maya pa, palubog na ang araw. Si Loisa ay nakahiga at nanonood ng drama ngunit paminsan-minsan, sumusulyap kay Jan na halatang distracted. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang may namumuong kakaibang pakiramdam sa loob niya. Kinagabihan, nagpaalam si Jan na bibili lang ng soft drinks at tinapay sa labas. Dahil ordinaryo na yun para sa kanila, hindi na masyadong pinansin ni Loisa. Subalit makalipas ang ilang minuto, napansin niyang wala pala siyang charger sa kwarto. Kaya kahit tinatamad, bumaba siya para tingnan kung naiwan yun sa sala o malapit sa hagdan. Tahimik ang compound at malamlamang ilaw sa baba. Habang nakatayo siya malapit sa railings, may napansin siyang figurang papalabas mula sa direksyon ng dulo ng compound. Hindi malinaw noong una dahil nakatalikod ito. Subalit nang lumapit sa ilaw, bahagyang nanlaki ang mata niya. Si Jan yun at ang pinanggalingan nito, ang direksyon ng apartment ni Trina. Napakurap si Loisa at napahawak sa railings. Hindi niya nakita kung galing talaga ito sa loob ng unit, ngunit yun ang direksyong pinanggalingan nito. Mabilis na nag-isip ang utak niya habang pilit hinahanap ang tamang paliwanag. Pag-akyat ni Jan, agad itong napatingin sa kanya. Uy, bakit bumaba ka? Wala, may hinahanap lang ako. Akala ko nagpapahinga ka. Oo nga, sana eh. Tahimik na tumingin si Loisa sa hawak nitong plastic na binili. Hindi pa malinaw ang lahat. Wala pa siyang ebidensya. Subalit sa unang pagkakataon mula nang mabuntis siya, may maliit na tanong na ayaw nang maalis sa isip niya. Kung bakit parang dun galing si Jan. Kinaumagahan, Jan, nakatulog ka ba kagabi? Kasi ako hindi masyado eh. Ewan ko ba, hirap na akong matulog. bakit? May masama ka bang panaginip? O sumama na naman ba ang pakiramdam mo? Hindi naman. Siguro pagod lang ako kahapon. Ang dami kasing umiikot sa utak ko bago matulog. Huwag mo masyadong pinapagod ang isip mo. Hindi maganda yan sa'yo at kay baby. Oo nga eh. Kaya siguro kailangan ko na ulit magbasa ng happy stories, imbes na puro drama. Hindi na binanggit ni Loisa kay Jan ang nakita niya kagabi. Paulit-ulit yung bumabalik sa isip niya ngunit pilit pa rin siyang naghahanap ng ibang paliwanag. Ayaw niyang magduda agad dahil wala naman siyang malinaw na nakita. Direksyon lang yon at pagkakataon. Subalit kahit anong gawin niya, parang may maliit na tinik na naiwan sa dibdib niya. Samantala, si Jan naman, masyadong kampante sa pag-aakalang walang napansin si Loisa. Sa isip niya, nalusutan na naman niya ang sitwasyon. Ano bang niluluto mo? Ang bango ah. Fried rice lang tsaka itlog. Huwag ka munang umasa ng bongga ah. Hindi ako ganun kasipag ngayon. Okay na yan. Basta kumakain ka na maayos. May tanong pala ako. Kagabi, saan ka banda bumili ng soft drinks? Ha? Diyan lang sa kanto. Bakit? Wala lang. Natanong ko lang. Akala ko naman may problema. Minsan ba kailangan may problema agad kapag nagtatanong ako? Napatingin si Jan kay Loisa ngunit mabilis ding umiwas. Samantalang ang buntis, tahimik lang na kumakain.
Hindi niya intensyong hulihin ng boyfriend niya, ngunit gusto lang niyang makita kung paano ito sasagot. Napansin niyang parang mabilis itong mag-isip bago sumagot at minsan inuunahan ng kaba ang mukha nito. Subalit muli niyang sinaway ang sariling magduda. Baka nga sobra lang siyang emosyonal. Sa kabilang apartment naman, maagang nagising si Trina at halatang hindi rin magandang mood. Kaagad itong sumubok na tumawag kay Jan. Sinagot naman ito ng palihim ng lalaki. Hindi ka pa pupunta rito ngayon? Busy ako. Nasa bahay si Loy sa buong araw. At kailan ba siya nawawala sa bahay? Lagi mo na lang dahilan yan. Trina, huwag kang magsimula ng away. Ang aga pa eh. Hindi ako nagsisimula. Nakakapagod lang na parang kailangan ko pang humingi ng oras sa'yo. Sabi ko naman sa'yo eh, dahan-dahan lang. Ginagawan ko naman ang paraan para mabigyan ka ng oras. Bandang tanghali, nakahiga si Loisa sa sofa habang nanonood ng K-drama. Bukod dun, gumagawa rin siya ng listahan ng mga kailangang bilhin sa susunod na buwan. Paminsan-minsan, sumusulyap siya kay Jan na abala raw sa trabaho. Subalit napansin niyang ilang beses itong nakatingin sa cellphone at may tipid ng ngiti kapag may dumarating na message. Hindi yun nakaligtas sa kanya kahit hindi siya nagsasalita. Jan, anong gusto mong anak natin? Lalaki o babae? Ha? Bakit naman? Wala lang. Kanina pa kasi ako nag-iisip ng pangalan eh. Kung lalaki, gusto ko sana yung simple lang. Kahit ano okay lang sa akin. Basta healthy. Ikaw talaga, ang generic mo sumagot minsan. Totoo naman eh. Ang gusto ko, yung excited din kahit papano. Hindi yung parang survey lang. Napangiti si Jan at lumapit saglit para halikan ang noo ni Loisa. Subalit habang yakap siya ng babae, palihim niyang tinignan ng cellphone na muling umilaw. Makalipas ang ilang minuto, nagpaalam si Jan na lalabas saglit para mag-vape at bumili ng pagkain sa bagong bukas na kainan dahil may opening promo. Hindi na bago yun kay Loisa kaya pumayag siya kahit may maliit na pag-aalangan na sa loob niya. Pagkasarap pa lang ng pinto, agad na bumuntong hininga si Jan at dumiretso sa apartment ni Trina. Pagkabukas ng pinto, agad siyang sinalubong ng babae na nakasimangot. Finally, akala ko hindi ka na naman sisipot. Oh, drama agad? Kagagaling ko lang dito ng isang gabi ah. Oo nga, isang araw para sa'yo, isang taon na yun para sa akin. Ano ba kasing problema? Ako yung problema dyan, kasi pagod na akong umasa sa mga salita mo. Sa loob ng apartment ni Trina, may mga paper bag ng pagkain sa mesa. Halatang umorder ito at tila sinadya pang bumili ng paborito ni Jan. Habang si Loisa ay nasa kabilang apartment at gumagawa ng listahan para sa baby, si Jan naman komportable nang nakaupo sa unit ng ibang babae na parang may pangalawang buhay. May in-order ako. Kumain ka muna. Hindi ako pwede magtagal. Yan na naman tayo eh. Lagi ka nagmamadali pabalik. Natural, magtataka yun kapag nagtagal ako. At ako, hindi ba ako dapat magtaka kung bakit parang ako yung extra sa relasyon na ito? Hindi ka extra, Trina. Talaga? Kasi ganyan ang pakiramdam ko ngayon eh. Natahimik sandali si Jan habang kumakain. Napansin niyang mas nagiging emosyonal na si Trina habang tumatagal. Hindi na sapat ang palihim na pagkikita at simpleng pangako. Samantala, si Loisa naman, sinubukang magpahinga ngunit hindi siya makatulog. Ewan niya kung bakit ngunit parang gusto niyang bumaba at bumili ng malamig na inumin. Subalit tinamad din siya at nanatili na lang sa apartment. Sabihin mo nga ng diretsyo, may plano ka ba talaga para sa atin? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na meron? Pero kailan? Kasi hindi ko kaya maging kabit habang buhay. Hindi kita kabit. Ano bang tawag mo dito? Nagtatago ako rito habang may legal kang inuuwian. Ang problema kasi, pinapahirap mong sitwasyon. Hindi ako nagpapahirap sa sitwasyon natin dyan. Tumahimik si Jan at napasandal sa upuan. Sa totoo lang, gusto niyang manatili ang lahat sa kontrol niya. Ayaw niyang mawala si Loisa at ang komportabling buhay nito.
Subalit ayaw din niyang bitawan si Trina na matagal niyang minahal. At habang tumatagal, lalo siyang nagiging kampante na kaya niya yung pagsabayin. Kinahapunan, saka lamang siya bumalik sa apartment dala ang delivery food. Ay wow, ang dami naman yan. Promo kaya naparami. Bakit ang tagal mo naman? Marami kasing tao sa labas Hmm, Tahimik na inayos ni Lois ang pagkain sa mesa. Habang binubuksan niya ang paper bag, may napansin siyang maliit na resibo na halos malaglag. Hindi niya yon agad pinansin. Subalit nang mapatingin siya sa logo ng paper bag, may kung anong kumurot sa isip niya. Parang pamilyar. Hindi niya maalala kung saan niya nakita. Makalipas ang ilang minuto, nagpaalam si John na maliligo muna. Naiwan si Loisa sa mesa habang tahimik na nakatingin sa pagkain. Nang bumaba siya para bumili ng juice sa tindahan sa loob ng compound bago magtanghali, nadaanan niya ang apartment ni Trina. At may nakita siyang parehong paper bag na nakapatong sa maliit na mesa malapit sa bukas na bintana. Parehong brand, parehong design at parehong promo sticker. Napakurap siya at agad sinaway ang sarili. hindi. Coincidence lang siguro. Tahimik siyang napatingin sa banyo kung nasaan si Jan. Narinig niya ang agos ng tubig habang hawak pa rin ang resibo. Hindi pa yun ebidensya at hindi pa sapat. Subalit kasabay ng alaala ng text, ng pabango, ng direksyon na pinanggalingan ni Jan, at ng kakaibang pag-iwas nito kapag nagtatanong siya, parang may maliit na boses na ayaw nang manahimik sa isip niya. Kinagabihan, magkatabi silang kumakain ngunit mas tahimik si Loisa kaysa dati. Oh, bakit parang tahimik ka? Wala naman. Pagod lang siguro. Sure ka ba? Oo. Kung may problema ka, sabihin mo lang ha. Jan, Hmm, wala ka bang gustong sabihin sa akin? gustong sabihin? Tungkol saan? Wala. Naitanong ko lang. Bumalik si Loisa sa pagkain habang si Jan pilit na kumikilos ng normal. Subalit ng gabing yun, kahit magkatabi silang natulog, hindi agad nakatulog si Loisa. Paulit-ulit niyang naaalala ang parehong paper bag. At sa unang pagkakataon, hindi na siya sigurado kung coincidence lang ba talaga ang lahat. Saka posible rin kasi na bumili rin si Trina dahil sabi nga ni Jan, naka-promo. Jan, tulog ka na ba? Hindi pa. Bakit? Wala. Tinitingnan ko lang yung tiyan ko kanina habang nakahiga tayo. Parang ang bilis niyang lumaki nitong mga nakaraang linggo. Normal lang yan. Lumalaki na talaga si baby. Oo nga Kaya minsan, natatakot din ako. Parang gusto ko ng mas may kasama akong mas nakakaalam tungkol sa pagbubuntis. Nakahiga silang magkatabi at hindi pa rin lubusang nawawala sa isip ni Loisa ang tungkol sa paper bag at mga napansin niya nitong mga nakaraang araw. Subalit sa halip na magtanong o gumawa ng eksena, mas pinili niyang sarilinin muna ang lahat. Ayaw niyang magkamali at pagbintangan si Jan ng walang malinaw na dahilan. Subalit habang tumatagal, mas lalo siyang hindi mapakali. Samantalang si Jan, kampanting nakahiga sa tabi niya at walang ideya na may mga bagay ng pinagdugtong-dugtong ang buntis. Ba't parang malalim na naman ang iniisip mo? Iniisip ko lang si Lola. Matagal ko na rin siyang hindi nabibisita Namimiss ko na siya. Tsaka, alam mo namang tumatanda na rin siya. Oo nga, pero bakit parang may gusto kang sabihin? Hindi agad sumagot si Loisa. Tahimik lang siyang nakatingin sa kisame habang marahang hinihimas ang tiyan. Sa totoo lang, ilang araw niya na yung iniisip. Hindi lang dahil kay Lola kundi dahil gusto rin niyang lumayo muna ng kaunti.
Hindi niya alam kung dahil ba sa hormones o sa kutob na pilit niyang nilalabanan. Gusto niyang makita kung paano kikilo si John kapag wala siya sa apartment. At higit sa lahat, gusto niyang mapatunayan sa sarili niyang mali ang mga iniisip niya. Iniisip ko sana na umuwi muna kay Lola. Kay Lola? Oh, bakit biglaan naman yata? Lumalaki na rin kasi ang tiyan ko at minsan hirap na akong kumilos. Naalala ko tuloy sabi ni Lola dati, kapag ganitong buwan daw, mas mabuting may matandang kasama. Nandito naman ako ah. Alam ko at thankful ako doon. Pero iba pa rin kasi yung may matandang babae sa paligid. Tsaka gusto niya rin sigurong maalagaan ako kahit saglit. Gaano katagal mo naman balak magstay dun? Bahagyang nag-angat ng tingin si Loisa kay Jan. Hindi niya na-miss ang mabilis nitong tanong. Subalit ngumiti lang siya. Hindi ko pa alam. Depende siguro kung gaano ako magiging komportable doon. Kinabukasan, mas naging maalalahanin si Jan kay Loisa. Tinulungan niya itong mag-ayos ng mga gamit at paulit-ulit pang sinabing huwag magmadali sa pagbubuhat. Sa unang tingin, parang ideal boyfriend pa rin siya. Ngunit habang inaayos ang maliit na bag, tahimik ding nag-iisip si Loisa. Hindi pa niya alam kung tama ba ang gagawin niya, ngunit pakiramdam niya, kailangan niya ng sagot. At kung mali man ang kutob niya, mas mabuti nang siya mismo ang makaalam kaysa mabuhay sa pagdududa. Sigurado ka bang gusto mong umalis agad? Hindi naman habang buhay ako mawawala. Ilang linggo lang siguro. Mamimiss kita rito. Ako rin naman pero pwede ka namang bumisita doon. Siyempre naman. Tsaka baka mas makapagtrabaho ka rin ng maayos kapag hindi mo ako binabantayan lagi. Napangiti si Jan ngunit sa loob-loob niya may kung anong gumaan. Hindi niya inaasahang si Loisa mismo ang nagmungkahi na umalis muna. Sa isip niya, pansamantala yung magiging pagkakataon para mas maluwag siyang makakakilos. Samantala, si Loisa naman, pilit na normal ang kilos kahit may lihim na plano ng nabubuo sa isip niya. Kinahapunan, nagpaalam si Jan na bibili lang ng gamot at ilang kailangan sa labas. Nang maisara ang pinto, agad na kumilos si Loisa. Kinuha niya ang maliit na kamera na matagal na niyang binili online noon para sana sa baby monitoring. Hindi niya alam kung tama bang ginagawa niya at ilang beses pa siyang nagdalawang isip habang hawak yun. Loisa, ano bang ginagawa mo? Tahimik ang apartment habang nanginginig ng bahagya ang kamay niya. Hindi siya sanay gumawa ng ganito. Hindi siya mapagmatsyag o malihim na tao. Ngunit gusto niyang magkaroon ng kapanatagan. Gusto ko lang naman patunayan na mali ako. Kung wala naman talagang tinatago si Jan, ako rin ang unang matatahimik. At kapag mali ako, hinding-hindi ko na ito iisipin ulit. Pasensya na, Jan. Mabilis niyang inilagay ang maliit na kamera sa parte ng sala kung saan tanaw ang pintuan at malaking bahagi ng apartment. Hindi yun madaling mapansin lalo na kung hindi naman hahanapin. Pagkatapos ay agad niyang inayos ang paligid at bumalik sa sofa na parang walang nangyari. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Jan na may dalang plastik ng gamot at merienda. Hindi man niya alam ang ginawa ni Loisa. Halata namang gumaan ang mood niya simula nang malaman ang pag-uwi nito sa probinsya. Ayos ka lang? Mukha ka napagod. Okay lang, nagpahinga lang ako. Bukas na agad ang alis mo. Oo, ayoko na rin patagalin. Baka mahirapan pa akong bumiyahe kapag lumaki pa ang tiyan ko. O sige, ihahatid na lang kita sa sakayan. Salamat, Jan. Kinaumagahan, maagang umalis si Loy sa dalang maliit na bag at ilang gamit para sa pananatili kay Lola Shoning. Habang nasa biyahe, tahimik lang siya at nakasandal sa upuan. Hindi alam ni Jan na may naiwan siyang mata sa apartment. Matapos ang mahabang biyahe, pagdating sa bahay ni Lola,
agad siyang sinalubong ng matanda. Loisa, apo, ikaw ba yan? Lola, naku apo, halika rito. Sobrang namiss kita. Namiss din kita, Lola. Teka, bakit bigla kang umuwi? Simple lang ang bahay ni Lola Shoning at napapalibutan ng mga halaman. Kahit bulag na ang matanda, marunong pa rin itong kumilos at kabisado ang bawat sulok ng tahanan. Habang inaalalayan siya papasok, may kakaibang gaan na naramdaman si Loisa. Subalit sa likod ng ngiti niya, may lihim pa ring bumabagabag. Mas gusto ko lang po muna dito habang lumalaki ang tiyan ko. May problema ba kayo ng boyfriend mo? Wala naman po. Gusto ko lang alagaan mo ko ulit, Lola. Sige. Basta magsabi ka lang, ha? Hindi maganda ang pakiramdam ko sa pag-uwi mo. Pakiramdam ko may dinadala kang problema. Kinagabihan, tahimik si Loisa sa kwartong ibinigay ni Lola. Habang nagpapahinga, naalala niya ang kamera na naiwan sa apartment. Ilang beses niyang hinawakan ang cellphone bago tuluyang binuksan ang app. Kinakabahan siya. Hindi niya alam kung ano ang gusto niyang makita o kung gusto ba talaga niyang may makita. Subalit nang bumukas ang live feed mula sa apartment, bahagyang nanlaki ang mata niya. Tahimik ang unit. Ilang minuto pa, nakita niya si Jan na binuksan ng pinto. Ganun na lamang ang gulat ni Loisa nang pumasok ang isang babae na kilala niya. Walang iba kundi si Trina. Samantala, Ang tagal mo magbukas? Akala ko ba walang tao? wala nga. Kauwi lang ni Loisa sa probinsya. Kaya relax ka lang. Ewan ko sa'yo. Minsan kinakabahan pa rin ako eh. Hindi ko alam kung bakit mo ako pinapasok dito. Ano bang masama? Wala naman siya rito eh. Tsaka, dito rin naman ako nakatira sa apartment na to. Dito ka nga nakatira dyan. Pero wag mong kalimutan na sa kanya to. Sa loob ng isang kwarto sa bahay ni Lola Shoning, naniga si Loisa habang nakatitig sa cellphone. Kitang-kita niya sa live feed ang lahat. Biglang nanlamig ang mga kamay niya at parang may mabigat na bagay na bumagsak sa dibdib niya. Hanggang sa huling sandali, umaasa pa siyang mali ang kutob niya. Umaasa siyang may ibang paliwanag. Subalit ngayong alam na niyang totoo, hindi niya alam kung ano ang dapat na maramdaman. Hindi pa nagsasalita si Lola sa kabilang bahagi ng bahay at tanging mahina lang na kuliglig ang maririnig mula sa labas. Oh, umupo ka muna. Umorder ako ng pagkain. Hindi ko kailangan ng pagkain. Ang kailangan ko, sagot. Ilang linggo na ang lumipas pero pareho pa rin tayo ng pinag-uusapan. Huwag muna ngayon. Ayoko ng stress, please. Stress? Ako na naman ang stressful. Habang siya nasa probinsya at nagpapahinga, heto tayo at parang magnanakaw pa rin. Hindi naman habang buhay na ganito. Bahagyang napailing si Loisa habang nakatitig sa screen. Nanginginig na ang labi niya ngunit pilit pa rin niyang pinapakalma ang sarili. Hanggang sa ilang segundo lang ang lumipas, nakita niyang dumiretso si Trina sa sofa at kumilos na parang sanay na sa loob ng apartment. Mas lalong nanikip ang dibdib niya. Alam mo ba, minsan naiisip ko, baka gusto mo lang talaga kaming pagsabayin. Hindi sa ganun. Talaga? Kasi parang komportable ka naman. Hindi mo kasi naiintindihan kung gaano kahirap ang sitwasyon ko eh. At hindi mo rin naiintindihan kung gaano kahirap maging kabit. Trina! Tahimik na napasandal si Loisa sa ulunan ng kama habang nakatutok pa rin ang mata sa cellphone. Bigla niyang naalala ang lahat. Yung text, yung pabango, yung brownout, yung direksyon na pinanggalingan ni Jan. Isa-isang bumalik ang lahat sa isip niya na parang patalim na dahan-dahang bumabaon sa dibdib niya. At napansin niya na papunta na sa mismong kwarto sina Jan at Trina. Hindi. Mabilis siyang napaupo ng tuluyan. Sa kamera,
Kitang-kita niyang binuksan ni Jan ang pinto ng kwarto nila at bumungad ang kama nila. At kasunod nitong pumasok si Trina. Sigurado ka bang okay lang dito? Wala namang makakakita eh. Ewan ko pero parang may mali eh. Kanina ka pa ganyan. Halika nga rito. Miss na kita eh. Ang bango-bango mo talaga. Parang nawala ng hangin si Loisa. Hindi na niya kailangang makakita pa ng higit doon. Mabilis niyang ibinaba ang cellphone habang nanginginig ang buong katawan. Namuo ang luha sa mga mata niya hanggang tuluyan na itong bumagsak. Pilit niyang tinatakpan ang bibig para hindi marinig, subalit hindi na niya mapigilan ang kanyang paghikbi. Bakit? Bakit mo ginawa sa akin to? Jan, nagtiwala ako sa'yo. Bakit? Sa kabilang bahagi ng bahay, napahinto si Lola Shoning habang nagtitimpla ng tsaa. Kahit bulag, kabisado nito ang boses ng apo. At alam nitong hindi ordinaryong pag-iyak ang naririnig niya. Loisa? Lola? Anong nangyari? Lola? Mabilis na lumapit ang matanda at kinapa ang balikat ng apo. Doon, tuluyan ang bumigay si Loisa at niyakap ang matanda habang umiiyak. Ano yan? Bakit nanginginig ka at umiiyak ng ganyan? Lola, niloloko po niya ako. Sino? Si Jan. Sobrang sakit, Lola. Sobrang sakit. Putol-putol na ikinwento ni Loisa ang lahat. Mula sa mga napansin niya, hanggang sa kamera at sa nakita niya mismo mula sa cellphone. Hindi sumisingit si Lola. Tahimik lang itong nakikinig habang mahigpit ang hawak sa kamay ng apo. Lola, nasa apartment ko sila. Nasa kwarto ko. Sa kama ko. Hindi ko alam kung anong nagawa kong mali. Wala kang ginawang mali, Apo. Lola, buntis ako. Bakit niya nagawa sa akin to? Tumahan ka muna. Nandito lang si Lola. Ngunit sa halip na tumahan, mas lalo pang napaiyak si Loisa. Sa sobrang sakit, agad niyang dinayal ang numero ni Jan. Sa apartment, biglang umilaw ang cellphone ni Jan. Sandali. Siya ba yan? Storbo naman. Oo eh. Hello? Nasaan ka? Ha? Nasa bahay lang. Bakit? Nasa bahay ka? Oo, medyo masama ang pakiramdam ko eh. Kaya nagpapahinga lang ako. Masama ang pakiramdam mo? Oo, bakit ba parang galit ka? Sinungaling ka. Ha? Anong sinasabi mo? Alam ko na. Alam ko na ang lahat. Ano? Ano na naman bang alam mo? Ang tungkol sa'yo at kay Trina. Natahimik ang kabilang linya. Napatingin si Jan kay Trina na agad namutla. Loisa, ano bang iniisip mo? Huwag mo akong gawin tanga. Nakita ko kayo. Nakita? Ano ka ba? Kung ano-ano namang iniisip mo. Jan, nasa apartment ko kayo. Nasa kwarto ko kayo. Paranoid ka na yata eh. Paranoid? Oo, kanina ka pa naghahanap ng issue eh. Issue? Buntis ako, Jan. Oh, ano ngayon? Hindi ibig sabihin yan, kontrolado mo lahat. Parang tumigil ang mundo ni Loisa. Napaatras siya habang hawak ang tiyan. Ganun ba? Pagod na ako sa mga drama mo. Kaya nga minsan nahihirapan ako eh. Ang arte mo kasi. Jan, Kung gusto mo magduda, problema mo na yan. Biglang namutla si Loisa. Napahawak siya sa tiyan. At maya-maya, may naramdaman siyang mainit na dumaloy sa hita niya. Lola? Ano? Lola,
Diyos ko! Nang kapain ng matanda ang kamay ng apo, napansin nito ang basa at ang nanginginig na boses ni Loisa. Dinudugo ako! Lola! Biglang nagbago ang mukha ni Lola Shoning. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, may matinding galit na muling nagising sa loob niya. Ibaba mo na yung telepono! Lola, tulungan mo ako. Ang baby ko. Ako nang bahala. Eto, inumin mo ito, apo. Makakatulong ito sa iyo para hindi tuluyang mapahamak ang anak mo. Mahigpit na napahawak si Lola Shoning sa tungkod habang nakaharap sa direksyon sa labas ng bahay. At sa malamig niyang tinig, halos wala ng bakas ng mahinang matandang nakilala ng lahat. Makalipas ang ilang araw, Lola, minsan iniisip ko kung paano niya nagawang magsinungaling ng ganun kadali. Yung habang kausap niya ako at umiiyak ako, nandun pala siya kasama ang ibang babae. May mga taong marunong magmahal at may mga taong marunong lang mangako. Huwag mong sisihin ang sarili mo, apo. Ang sakit pa rin, Lola. Pero mas iniisip ko ang anak ko. Natatakot akong maramdaman niya lahat ng bigat na dinadala ko. Kaya magpakatatag ka. Hindi para sa lalaking nanakit sa'yo, kundi para sa batang umaasa sa'yo. Susubukan ko po, Lola. lumipas pa ang ilang araw mula nang mangyari ang gabing yon. Tahimik ang bahay ni Lola Shoning ngunit tila hindi pa rin matahimik ang loob ni Loisa. Kahit huminto na ang pagdurugo at ligtas ang dinadala niyang bata, hindi pa rin mawala ang bigat sa dibdib niya. Madalas, tulala lang siya habang nakaupo sa may bintana at hinihimas ang tiyan. Hindi na rin niya binuksan muli ang hidden camera. Sapat nang nakita niya para tuluyang mabasag ang tiwala niya. Samantala, sa city, hindi alam ni Jan at Trina na may unti-unti nang nagbabago sa buhay nila. Jan, tignan mo nga ako. Bakit parang lumalaki ang tiyan ko? Baka naman bloated ka lang o napaparami ka ng kain. Hindi ako nagbibiro At saka, bakit parang may dugo na naman? Sa una, iniisip lang ni Jan na dala yun ng stress. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, mas lalong lumalaki ang tiyan ni Trina at pabalik-balik ang pagdurugo nito. Dahil doon, nagpunta sila sa klinik. Hindi malinaw ang paliwanag ngunit may mga palatandaan daw na posibleng buntis nga ito. Sa halip na matuwa, mas lalo silang kinabahan. Kasabay noon, nagsimula ring mamaga ang kamay ni Jan at magkaroon ng maliliit na sugat na hindi agad natutuyo. Hindi niya yun pinapansin sa umpisa, ngunit habang tumatagal ay dumarami ang mga marka sa kanyang balat. Narinig mo yon? Posibleng buntis daw ako. Oo, narinig ko. Hindi ka ba masaya? Naguguluhan lang ako, Trina. Jan, lumalaki ng tiyan ko. Hindi pwedeng habang buhay tayo nagtatago. Halo ang takot at pag-asa ni Trina. Para sa kanya, baka ito na ang dahilan para tuluyan siyang piliin ni Jan. Subalit si Jan, lalong hindi mapakali. Nahihirapan na siya sa katawan niyang unti-unting nangihina at sa pressure ng sitwasyon nila. Kahit anong gamot ang ipahid niya sa mga sugat, bumabalik lamang yon. At sa tuwing iniisip niya si Loisa at ang anak na muntik mapahamak, may kakaibang kaba siyang hindi maipaliwanag. Jan, kausapin mo na kasi si Loisa. Hindi pa ngayon. Hanggang kailan? Tingnan mo nga ako. Ako na ang nahihirapan dito. Bakit? Hindi mo ba nakikita na nahihirapan din ako? Eh di pumili ka na nga. Sa gitna ng pressure at takot, napilitan si Jan na tawagan si Loisa. Sa bahay ni Lola, tahimik na nakaupo ang buntis nang mag-ring ang cellphone niya. Matagal niya yung tinitigan bago sinagot. Hindi na siya nanginginig katulad noon ngunit may sakit pa rin sa boses niya. Para kay Jan,
Gusto niya nang tapusin ang gulong, siya rin naman ang gumawa. Loisa, kailangan natin mag-usap. Ano pa bang dapat pag-usapan? Ayoko nang palakihin pa to. Matagal nang malaki ang ginawa mong kasalanan. Mas mabuting tanggapin na lang natin na tapos na tayo. Natahimik si Loisa habang hawak ang cellphone niya. Hindi na siya umiyak. Siguro'y dahil naubos na rin ang luha niya. Sa kabilang linya, nagsalita pa si Jan tungkol sa bagong buhay at sa pagiging komplikado ng sitwasyon. Ngunit sa totoo lang, alam ni Loisa na hindi yon pagiging honest. Isa yung paraan para pagtakpan ang sarili niyang desisyon. Marahan niyang hinaplos ang tiyan at pumikit. Hindi mo na kailangang sabihin yan, Jan. Sinubukan mo pang itanggi nun ang hindi mo alam. Nung huling magkausap tayo, kitang-kita ko ang lahat sa hidden camera na nilagay ko bago ko umalis ng apartment. Loisa, Tapos na tayo simula pa nung niloko mo ko. At sana balang araw, matutunan mong panindigan ang mga pinipili mo. lumipas pa ang ilang buwan. Hindi na bumalik si Loisa sa apartment at nanatili siya sa piling ni Lola. Samantala, si Trina ay halos hindi na makatulog sa laki ng tiyan at sa madalas na pagdurugo. Si Jan naman, lalo pang pumayat at namutla. Isang gabi ng malakas na ulan, biglang napasigaw si Trina sa sakit at nagpanik silang dalawa. Jan! Ang sakit! Diyos ko! Ang sakit! Oh, ano nangyayari? Parang manganganak na yata ako! Sandali lang, dadaling kita sa ospital. Mabilis siyang isinugod ni Jan sa ospital. Nanginginig si Trina habang hawak ang tiyan at tuloy-tuloy ang pag-iyak. Subalit pagkalipas ng pagsusuri, parang tumigil ang mundo nilang dalawa. Walang bata. Hindi raw buntis si Trina. Hindi maipaliwanag ng mga doktor kung bakit may mga sintomas at paglaki ng tiyan, ngunit isa lang ang malinaw, na walang sanggol sa loob ng tiyan ni Trina. Kaya pala kahit anong ultrasound nang gawin, hindi talaga makita. Hindi pwede to! Diyos ko! Nasaan ang baby ko? Kumalma ka muna. Paano ko kakalma? Ano tong nangyari sa akin? Paglabas nila ng ospital, parang nawala ang kulay ng mundo. Lalong dumami ang sugat ni Jan at si Trina naman, halos mawala ng pag-asa. Takot na takot sila pareho. At sa gitna ng lahat ng yon, may isang pangalan na paulit-ulit bumalik sa isip ni Jan. Si Loisa. Lumipas ang ilang buwan pa. Sa probinsya, ligtas nang nakapanganak si Loisa ng isang malusog na sanggol. Unti-unti na siyang natutong ngumiti ulit habang si Lola, tahimik na tumutulong mag-alaga. Ngunit isang hapon, may dumating na bisita. Jan? Trina? Anong ginagawa niyo rito? Pwede ba tayong mag-usap? Ano pang pag-uusapan natin? Sinasabi ko na nga bang hindi mo na kayang magtiis. Lola, kayo ba? Bakit? Natatakot ka ba? Yung nangyari sa amin, kayo po bang may gawa nito? Masakit ba? Bayad nyo yan sa ginawa nyo sa apo ko. Lola, maawa kayo. Loisa, patawad. Alam kong wala akong karapatan pero patawarin mo ako. Ako rin, nagsisisi na ako. Hindi ko na mababawi pero patawarin mo ako, Loisa. At sana mapatawad din ako ng anak natin. Patawad, Loisa. Kung pwede lang sanang ibalik ang lahat. Hindi ko na ginawa itong maling desisyon ko. Lola, sinaktan ka nila, apo. Kaya hindi ko hahayaan na magiging masaya sila. Lola, tama na po. Apo, nasaktan nila ako, oo. Pero ayoko nang may masaktan pa. Ayokong lumaki ang anak ko na may galit sa puso. Matagal na natahimik si Lola Shoning bago siya napabuntong hininga.
Talagang mabuti kang bata. Malas lang ng lalaking ito at sinayang kanya. Matapos yun, unti-unting gumaan ang kalagayan ni Jan at Trina. Hindi agad nawala ang sugat at hirap, subalit bahagya ng gumaan ang katawan nila. Naiwan sa katawan ni Jan ang mga peklat at sa puso nila ang takot at pagsisising hindi na mabubura. Hindi na binalikan ni Loisa si Jan. Hindi na rin niya hinangad pa na makasama ang lalaki. Dahil minsan, sapat nang makalaya sa sakit para magsimula ulit. Ang pusong tapat, huwag gawing biro at laruan. Dahil ang sakit na itinanim, may kapalit din at kabayaran. Wakas! Hay, isang magandang kwento na naman ang natapos natin mga ka-DC. Sana nagustuhan niyo ulit ha. Huwag niyo nga palang kalimutan na paki-like, comment, share at subscribe para masuportahan yung channel natin. At bilang ganti, para mas exciting, i-comment nyo kung sino yung mga karakter ko na paborito nyo na binosesan ko. Eto sila sa mga anime. Sa mga K-drama at Tagalized films naman, i-search nyo na lang ang pangalan ko para makapili kayo sa kanila. Lilinawin ko lang mga ka-DC ha, yung sample na pinaririnig ko sa inyo sa bawat karakter, yun mismo ang boses na ginamit ko nung pinalabas sila sa Tagalized version sa TV. Huwag nyo rin kalimutan i-comment kung ano masasabi nyo sa kwento natin ngayon ha. Pag napili ko ang comment mo, isa-shoutout kita sa next story natin. Trivia time ulit tayo. Marami siguro sa inyo ang nagtataka at natutuwa na nakakapagpalit-palit ako ng boses mula lalaki, babae, bata at matanda. Minsan naman may bisexual pa. Sa mga batang 90s dyan, siguradong kinagigiliwan nyo noon si Sarah, ang munting prinsesa. Yung kaibigan ni Becky at palaging inaaway ni Lavinia at inaapi ni Miss Minchin. Yung batang babae na iyaki na, "Mama Sarah!" ang tawag sa kanya. Naalala nyo rin ba? Tama, si Lottie. Alam nyo ba, ako nagboses sa kanya noon ha? Hindi siguro kayo makapaniwala no? Bata pa ako noon nung dinab ko yon, kaya matinis at manipis pa ang boses ko. Pero syempre ngayon, hindi ko na kaya yun. Kaya hindi na rin bago sa akin ngayon na magpalit-palit ng boses. Sa mga susunod na upload natin ha, mas marami pa akong trivia para sa inyo. Sa ngayon, shout-out muna tayo. Shoutout kay Lauren Boyles ng California, USA, kay Keisha Chua ng Torrance, California. Kumusta po kayo at ang mga katrabaho at kaibigan nyo dyan? Shoutout kay na Bombom Jam at Jillia ng Sampaloc, Manila, kay Tanod Potpot Maylas. Shoutout kila Janine Bandojo, Boots Pangan, Lady Dam, Rosette Ersando, Julius Deloro, Vernaline Insio, Teresa Llorca, Kopi Chow, Ruby Pastor, kay Irma Umali, salamat po sa prayers nyo, Ami Alip, Assorted Love Hurts, Ellen Keano, Miss Maura, Gay Somodio ng Kuwait, Pina Dosmelin, George Gomez, Mary Jane Kitong, Larcy Siriban, Maria Cecil Marasigan, Christina Peru, Nag-iisang Diyosa, Cute Survivor ng Japan, Norvia Cabanero, Crystals Philippines, Eira Choi, Hani Austria, Hazel Fiesta, at shoutout kina Helen Fernandez at sa Fernandez family ng Pangasinan at Cainta Rizal. Shoutout din po sa mga pamangkin nyong sina Pauline, Pampam at Fatima. Shoutout sa Amanda Joyce Page ng Angeles City, kay Gia Gigi, Virginia Divina ng Saudi Arabia, Phoebe Ranyada. Happy birthday po sa apo nyong si Zane Axel Maria Oros ng Sydney, Australia, Robert Celestino at sa boss niyang si Obet ng Barangay Dalampang, Cabanatuan City. Shout out kay Rodani Toledo ng Bacolod City, Angelina Ignacio ng California, USA, kay Gay Somodio ng Kuwait, at kay Ermeline Asedera. Abangan nyo lang po ulit at mag-a-upload na tayo sa mga pambihirang kwentong buhay. Pasensya na po sa mga hindi ko po na siya shoutout Abangan nyo po sa mga susunod na upload natin. Kumusta po sa lahat ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa? Mag-iingat po kayo palagi dyan. O paano? Samahan nyo ulit ang inyong lingkod na si Kuya Louie sa susunod na kwento natin
Maraming salamat po ulit at pagpalain tayong lahat ng poong may kapal. Bye!